Nagkaroon ng missile alert sa Tel Aviv sa Israel. Unang beses ito matapos ang ilang araw. Milagro naman kung ituring ng isang Pinoy caregiver doon ang pagkakaligtas niya matapos ang pag-atake ng grupong Hamas. Mula sa Nazareth, Israel, may live report si JP Soriano. JP? Maki, kinumpirma nga ng Philippine Embassy sa Tel Aviv na may 20 minutes ago ay nagkaroon nga ng rocket missile warning doon sa area ng Tel Aviv. Dahilan para magpunta nga sa mga bomb shelters ang mga taga-Philippine Embassy. Pero agad din namang na-intercept ito ng Iron Dome defense system ng Israel. At wala namang, kumbaga, ito'y naging bahagi na ng buhay ng mga taga-Israel. Dito po tayo ngayon sa Nazareth sa Israel, malayo sa Tel Aviv. Dahil narito nga po ang mga Philippine Embassy officials para kamustahin at dalawin ng ilang mga na-dislocate na mga Pilipino dahil nga sa nangyaring giyera sa pagitan ng Israel at Gaza at Hamas sa Gaza. At ilan po ito sa mga nakausap din natin na tinutulungan ng Philippine Embassy ay yung mga grabing nasugatan nung araw na mangyari ang pag-atake ng Hamas sa southern Israel. Miracle talaga na buhay pa akong gayon. Nagpapagaling pa sa isang ospital sa Tel Aviv ang OFW si Joey Pagsulingan. Caregiver si Joey sa Kibbutz Be'eri sa southern Israel na sinalakay ng grupong Hamas noong October 7. Nasa magkahiwalay na bahagi raw sila ng bahay noon ng kanyang inaalagaang Israeli. Pinilit daw niyang isama ang kanyang amo sa bomb shelter para magtago pero ayaw nito. Halos 15 oras si Joey sa bomb shelter na ilang beses pinipilit buksan ng Hamas. Kalaunan, kinatok siya ng mga nagpakilalang Israeli Defense Force. Pero dahil hindi kumbinsido, hindi ito binuksan ni Joey. Doon na raw pinaputukan ng mga sundalo ang pintuan. Tumagos ang bala, tumama sa kanyang kaliwang braso at umabot sa kanyang buto. Ito, ang kamay ko, pagkatama, puro dugo. Napasigaw nga ako, medyo tumilaban ako, napasigaw ako. Nadala sa ospital si Joey, pero ang kanyang employer hindi nakaligtas sa pag-atake ng Hamas. Sa mga hotel at pasilidad sa Central at Northern Israel, nananatili ngayon ang mga Pilipinong nakaligtas sa pag-atake ng Hamas. Pero nagkakaubusan na rin daw ng pwedeng tuluyan ang mga OFW. Kabilang naman sa mga miyembro ng Armed Forces ng Israel ngayon ang ilang may dugong Pinoy na lumalaban sa front lines. Si misis ko hindi siya makatulog dahil nga worried siya because he is in the front line. And if you will see this rocket attack, this fighting gunfire, and then that will be the start of worrying. Bukod sa Israel, binabantayan din ng ating gobyerno ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Lebanon na nasa Alert Level 3 dahil sa tumitinding labanan ng Israel at grupong Hezbollah, pati ang nasa 10,000 undocumented na Pilipino roon tutulungan ding makauwi sa bansa. Maki, ang kinatatayuan natin ngayon, nasa tapat lang tayo ng Basilica of the Annunciation, ang isa sa mga pinakabanal at sagradong lugar dito sa Nazareth na kadalasang pinupuntahan ng mga pilgrims, ng mga turista. Kabilang na po ang mga Pilipinong Katoliko na nagdadaos ng pilgrimage dito dahil pinaniniwalaan nga po ng mga Katoliko na ito ang naging tahanan ni Blessed Virgin Mother Mary para sa mga Katoliko. Kadalasan po, kung wala pong kaguluhan, walang gera, punong-puno at halos di na makadaan dito. Makikita nyo halos wala ng tao. Bukas naman po ang simbahan. At isa nga po yan sa mga nagiging epekto ng patuloy na girian at digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza. At dahil nga sa mga bagong alert o pang mga rocket missile alert sa Tel Aviv, kung saan nangyari nga po yan, ilang minuto lang nakakalipas, mas pinaghahandaan pa ng Philippine Embassy lalo yung kanilang mga gagawing paghahanda just in case wag naman sana na mag-escalate na naman muli. Dahil itong mga nakaraang araw, simula na nga na dumating tayo, wala na pong naririnig masyadong mga rocket missile alert. Pero ngayon po, dahil sa mga developments na ito, ay nagdarasal po ang mga Pilipinong narito at nakausap natin. Maki. Maraming salamat, JP Soriano.